Sa ibang balita, pinalalakas pa ng pamahalaan ang mga programa para wakasan ang terorismo at insurgency sa bansa. Kasabay nito ang patuloy na paghikayat sa mga rebelde na magbalik loob na sa gobyerno. Mula sa Bicol, may report si Nomer Corporal. Bilang pagtugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na wakasan ang armadong tunggalian at isulong ang pagkakaisa, patuloy ang mga hakbang ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, kabilang ang pagpapalawak ng localized peace engagements at transport assistance program para sa mga nagbabalik loob na dating miyembro ng makakaliwang grupo. Ayon sa OPA-PRO, dumarami ang mga rebeldeng pinipiling magbalik sa gobyerno. Patunay nila na epektibo ang mga ipinatutupad na programa. Marami na rin ang natutulungan makapagsimula ng mapayapa at marangal na pamumuhay. Binigyang din ng ahensya ang malagang papel ng local government unit sa paghikayat sa natitira pang rebelde na talikuran ng armadong pakikibaka. Absentee yung mga LGUs mo, sila mismo ang nagiging rason ba't may mga rebelde dyan. So, ngayon, we have a very vibrant LGUs that really supports us. Nagpasalamat si Major General Aldwin Almase, Commander ng 9th Infantry Division ng Philippine Army, sa inisyatiba ng OPA-PRO na nakatulong anya sa pagdami ng mga sumusuko, lalo na sa Bicol. Kamakailan ilang matataas na opisyal ng NPA ang nagbalik loob at nagturo pa ng pinagtataguan ng kanilang mga armas. What we want is for our brothers, Canadico Relandas, to just come back, live peacefully with their families. Yun lang ang gusto namin. But we cannot do otherwise na hindi kami mag-operate because we also want to protect the majority of the populace. Kung pwede lang, mag-surrender na lang sila. Samantala, patuloy ang paalala ng National Amnesty Commission sa mga natitira pang miyembro ng Communist Terrorist Group na samantalin ng alok na amnestiya bago ang deadline sa March 13. Ang process po ng amnesty nila, matutulungan namin sila na ma-dismiss yung anti-terrorism, matulungan ng CL. Pero kung hindi sila cooperative, so it will deem to the decision of the local amnesty board, wherein sila na yung magde-decide whether they approve or disapprove the amnesty application. Layo ng mga hakbang na ito, natuldukan ang armadong tunggalian at maisulong ang pagkakaisa tungo sa mas ligtas at mapayapang bagong Pilipinas. Para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Nomer Corporal, 13 sa tanghali ng Congress TV.